sa ating magpapatuloy, tawagin natin ang ating masiglang song leader. Amen. Brother Gino. At tayo po papawitin ng masiglang awitin. Alright? Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo ay kami. Buksan po natin. Buksan po natin ang alis natin. Buksan natin ang page 95 gigabytes. Lola. Gulong nga. 95 dyan sabi ko. Buksan po po natin ng page 90. Revive us again. Praise be, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is the God above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us the Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Spirit, God, with thy love, and so reach in the heart of above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Alright, thank you po sa magandang weekend na yan. And makapo na po tayo. And, amen. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. And talagang wala tayong bagay na hindi may pagpapasalamat because of the grace and the mercy of God in our lives. And ngayon, tayo po ay makakapakinig ng nakakaiyak na testimony. Alright.
Ayaw din mga pakinig ng talagang mga teleserye. Alright? And of course, yung isasabihin niya is yung biyaya ng Diyos sa kanyang buhay and sa kanyang family. Tawagin natin po si Sister Ashley para sa kanyang testimony. Papasalamat ako sa Panginoon kasi nandito ka na and ginabayan niya kami sa partner sa dito lang. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi naligtas po kami sa kanyang mga siksaan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kung hindi po pumunta si Pastor nung Friday po, nung gabi po, hindi po kami maliligtas at hindi po kami makakapunta sa simbahan po. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil nagpapatuloy po kami pinapabayan niya kami, pinapabayan niya po ang aming pangangailangan. Ayan, thank you po sa magandang testimony na yan. Nakita natin talaga yung pagkilos ng Diyos that God uses someone para maabot yung mga kaluluwa and tignan po natin yung resulta by the grace of God talaga nagpapatuloy. And sige po, sa ating pagpapatuloy, may call on the ensembles and tayo po yung magpo-perform dito sa harap. Tawagin ko po, Group Rejoice, Team Rejoice, I mean. Bigyan yung pera natin mga mag-sign. Ay, natalog sa iwan. Di ba sila? Kasama ka ako. Power on. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected.
Amen. Thank you po, Exembos. And napakagandang awitin na yan. Rejoice in the Lord. Na tayo magpakasaya sa ating Panginoon. And sa ating pong pagpapatuloy, ay tayo po'y dadako sa ating Bible reading. And tatawagin pa natin ang isa nating kapatid, Brother Ryan, to lead us in our Bible reading. Wow! Tayo po'y magkakaroon ng Bible reading. Amen! Chapter 4, hanggang 10 chapter. So, magkakaroon po tayo ng salit-salit kong pagbasa. Philippians 4, verse 1. Tapusin po natin isang chapter. Pag nakahanap na po, please say amen. Ayun po tayo. Amen! Nahala ko nasa dulo. Magkakaroon po tayo sa salit-salit ng pagbasa po sa verse 1 at po sa verse 2. Philippians chapter 4. Verse 1, go chapter. Sa iyo na lang po, manaharap na po. Ako sa verse 1. Therefore, my brethren, dearly beloved and long for my joy and crown, to stand fast in the Lord, my dearly beloved. Verse 2 po. And I entreat thee also through your fellows, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with names are in the book of life. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind to the Christ Jesus. Those things which ye have both learned and received, and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Not that I speak in respect of one, for I have learned in what reserved state I am, therefore to be content. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicate with me as concerning giving and receiving, but he only. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound your account. But my God shall supply all your need according to his riches in the glory by Christ Jesus.
Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you. Sabay-sabay na po tayo sa verse 23. The grace of our Lord Jesus Christ be you both. Amen. Amen. Po dahil si Father Hans. Thank you po sa napakalinaw na Bible reading and napakalinaw na salita ng Diyos. Amen. Makaupo na po ang bawat isa and sa ating pagpapatuloy. Amen. Are you happy? Ay, ngayon mas magiging masaya kayo. Why? Kasi makakapakinig kayo ng trio. Ay, sila yung pinakamagaling na kumanta dito. Talagang pag kumakanta sila, nagsisitayo ang mga tao. Ay, tawagin natin ang ating trio for this day, Miss Catherine, Miss Jovi, and Miss Irene. Magaya na ba yung mata ko? Standing ovation. Alright, di ba po? Nasaksihan natin ang trio po, which is the best trio. Okay? And sa aling pong pagpapatuloy, tayo pala dadako na sa ating preaching, which is, ito pong favorite natin, pangarap pong salita ng Diyos. Bluetooth disconnected. Okay, nandiyan ko pong bawat isa, and let's open our Bibles. Our Bible. Tayo po ay magsitayo,
And buksan po na rin natin mga Biblia in the book of Psalms. Ayan, I hope meron pong mga isa. Psalm chapter 20. And sige po, basahin natin siguro po yung buong chapter. Hanggang ano na naman po yan? 9. For the sake of time, sige po, doon lang tayo sa main message, which is verse 5, Psalm 28, verse 5. Sasabihin niyo na lang po ako na inyong mga mata, and babasahin ko po. If you are there, say loud, amen. Right, sabi ng Biblia, Psalm 20 verse 5, we will rejoice in thy salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Tayo po mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong salita namin nabasa. And I pray, pagpalain niyo po ang pangaral po ng salita and maging blessing po sa bawat isa. And we pray na kami po ay matuto pa po lalo ng inyo pong salita may sa buhay po namin ito. Tawarin niyo po kami sa mga kasalanan, kayo po siya may taas, and tago niyo po sa inyo ko rin. Maraming salamat sa inyong kabutihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, mga po magsiyaw pong lahat. And, alright, good afternoon ulit. And the title of my message is Rejoicing in the Lord, which is, ito po yung topic namin or topic namin, and yung grupo po namin, Team Rejoice, although nasa November na po tayo ngayon, which is yung team natin is Faithful Steward, pero gano'n nga po, yung grupo natin, Team Rejoice, kaya sinakto ko po or pinantay. So, yung topic ko po or team is Rejoice pa rin. So, rejoicing in the Lord. Alam niyo po ba ibig sabihin ng rejoicing? Ibig sabihin po ito, none other than magpakasaya. Okay? Naunawan niyo po? Magpakasaya. Why? Kasi po napakadaming pong bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. And not just that, kundi maging masaya. Dahil ang Panginoon po natin, hindi po tayo nakakalimutan the first place. Di ka ba nagagalak kanina umang ginising ka ng Diyos? Alam po natin, marami ng tao ngayon, natulog kagabi, and yet kinaumaga hindi na nagising. Ay, maraming tao ngayon gustong magpuri sa Diyos, gaya ng sinasabi lagi ni Pastor, pero hindi sila makapagpuri. Why? Kasi may sakit na sila. Yung mga kalakasan nila dati, nagastos na nila or naiwala na nila dahil sa kanilang self-centered will na kagustuhan. And tayo po ngayon, are you not glad ngayon mga kapatid, nasa church ka ngayon? Hindi ka ba nagagalak? Nandito kayo, naka-attend ka. Amen? Amen. Kasi hindi po lahat ng tao nakapag-church every Sunday. May mga taong may gusto nila doon sa SM, may mga taong gusto nilang gumawa na lang ng sarili nilang kagustuhan, which is mag-aral, magtrabaho, hindi ko pong sinasabing masama yun. Pero kapag araw ng Sunday, araw po yun ng Panginoon. Amen? That's why, we thank God, nandito po tayo ngayon. Di po ba tayo nagagalak dahil tayo po ay nasa tamang simbahan? Amen? Are you aware of that, kapatid? Nasa tamang simbahan ka? Alam niyo, maraming simbahan ngayon sa ating paligid, okay, na yung katuruan nila is outside from the Bible. Ang tinuturo nila is hindi na galing sa Biblia, which is nakalungkot po yun. Pero bakit hindi ka maging masaya kasi nasa tamang simbahan ka ngayon, which is a right doctrine, right principle, tamang katuruan, tamang prinsipyo from the Bible, right standard, kaya tinuturuan po tayo ng tamang standard dito. Once na nasa church ka, hindi ka lang dapat naka-short. Okay? Kasi pagbibigay ng galang sa Diyos. Kapag nasa church ka, maging formal ka. Okay? Naunawan niyo po, right standard, which is amen sa mga sumusunod sa standard ng Biblia, through faith, totoong pananampalataya. Ay, marami nagtuturo ngayon, gumawa ka, ay, good works, kasi pupunta ka sa langit once na naging masipag ka and mabait ka. Tama po ba yan? Pero mali po yan according sa Bible. Ang kabutihan po is bunga ng kaligtasan. And tayo po ay nagtuturo from the Bible ng totoong pananampalataya, which is, ikaw ay buong magtiwala kay Kristo from your heart, wholeheartedly, na siya'y namatay doon sa krus, kung hindi ka baligtas, inilibing at sa ikatlong araw na buhay ulit. Ang tawag po doon, gospel and ebanghelyo. Ang Panginoon na natin ang nagpakahirap sa krus para tayo na ay hindi na mapahamak sa impyerno. Alright, tuloy na po rin for the sake of time. Through faith, perfect Lord. Amen. Amen. Kung perfecto ang Diyos natin, mag-amen ka po. Amen. Amen. Tayo po ay may perfect God.
Alright, na nasa kabila na tayo ay imperfect man, tayo makasalanang tao, there is a perfect God for us. Na kapag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, you will be perfect also. Amen? Yung perfect po doon, hindi po totally perfect na talagang hindi ka na magkakasala, kundi ikaw na being matured spiritually. Alright, and one baptism. Alam na po natin yan, there is only one baptism na kapag nanampalataya ka, kasunod po doon, bautismo. Alright, and tayo po ay dadako na sa ating points. Number 1, rejoicing in thy salvation. Amen po. Lahat na po ba dito papuntang langit? Amen. Lahat na po ba dito sure 100% once na namatay sa langit pupunta? Amen. Alam niyo po, dapat magpakasaya ka. Okay? On Psalm chapter 51 verse 12, ito po ay sulat ni King David, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Alam niyo po, nung si David siya ay nagkasala from Bathsheba, yung ginawa niya kay Bathsheba that time, siya po ay talagang lugmok sa problema and lugmok sa kasalanan. And alam niyo yung hiningi niya? Ang hiningi niya, hindi kayamanan sa Diyos. Ang hiningi niya, hindi babae sa Diyos. Ang hiningi niya, hindi kaibigan. Okay? Ang hiningi ni King David, yung kagalakan niya nung una siyang nakakilala sa Panginoon. Yung kanyang kaligtasan. Why? Kasi yung kaligtasan, nandun yung kasiyahan ng Kristiyano. Naunawaan niyo po ako? Kung tatanungin niyo pong bawat ligtas ng Kristiyano, wala pong magsasabing malungkot siya. Yung mga totoong tumanggap. And yung mga totoong nagpapagal and talagang nakakilala tumanggap sa Panginoon. I tell you, lahat ang sasabihin nila, of course, masaya kami. And personally sa akin, tatanungin niyo ako kung kailan ako naging malungkot. Wala. Why? Kasi alam ko, there is a perfect God. Saved na ako, someday sa langit ako pupunta dahil naghirap ang Diyos para sa akin. And yun po ay dahil sa biyaya ng Panginoon. That's why wala dapat panahon or oras na maging malungkot ka. Kasi in the first place, ligtas ka na. Alam niyo po yung mga bagay dito sa lupa, panlupa lang yan. Naunawaan niyo po ako? Kaya dapat hindi ka magpagal or maging busy sa mga makalupang bagay na yan. Yung pag-aaral na yan, pagkatrabaho na yan, I'm not saying na masama po yan. Pero someday, iiwan mo yan. Yung course mo, iiwan mo yan. Hindi mo yan madadala. And ang rason dapat kung bakit ka masaya ngayon, walang iba dahil ligtas ka. Kaya siguraduhin mo po ngayong araw na to, ligtas ka. Ay, kasi nakakatakot once hindi ka ligtas. Ay, letter A, bought with a price. Tayo po'y binili ng banal na dugo ng Diyos. And ito po'y, dahil sa pagmamahal niya sa atin, bibilisan ko na po. Matapos na yung oras. Letter B, brought liberty to the believers. Ibig sabihin, yung kaligtasan ng Diyos, nagbigay ng kalayaan sa mga Kristyano. Alam niyo po, we are bound in hell. Alam niyo po ba yan? Tayo po ay kapag namatay, ang tao automatic sa impyerno pupunta. Why? Because we are all sinners. And yun po yung nararapat sa atin. Makasalanan kasi tayo. Pero dahil ikaw ay tumanggap kay Kristo, nakakilala ka sa Diyos, ang Panginoon natin ay binigyan tayo ng liberty, kalayaan through His salvation sa pamagitan ng kanyang kaligtasan, which is ang ginawa ng Panginoon sa krus. And let us say, bring us to life eternity. Hey, brethren, are you glad? Di ka ba nagagala? Kasi someday, once na namatay ka, makakasama mo ang Diyos sa langit. Kung saan may pangako ang Diyos, napapawiin ko lahat ng luha mo, wala nang lungkot dun sa langit, wala nang gutom ni uhaw, and makakasama natin magpakailanman ng Panginoon natin. Wow! Napakagandang pangako ng Diyos natin. Alright, di ba kayo nakagagalak doon? Kung iisipin natin, can you imagine that? Na yung sinabi ng Bible from the Word of God ay mangyayari balang araw sa mga totoong Kristiyano tumanggap sa Diyos natin. Kung iniisip ko yun, talagang naiiyak ako. Kasi grabe yung pagmamahal ng Diyos sa akin. And sabayan pa ng kantang Sweet By and By, talagang naiiyak ako doon. Kasi parang nai-imagine ko yung mga pangako ng Diyos from the Bible. Alright? And number 2, second point, bibilisan na natin. Rejoicing in thy God. Alright? Sabi po ng verse natin, we will rejoice in thy salvation, yung unang points, and in the name of our God. Number 2, rejoicing in thy God. In the book of Job, chapter 13, verse 15, though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways. Alam niyo po ba, siguro lahat po dito familiar na, makinig po, lahat na po familiar na sa nangyari kay Job, hindi ko na bigukwento yun. And yet, sa buhay ni Job, sa kabila na nangyari sa kanya,
ang sinabi ni Job, kahit patayin ako ng Diyos, magtitiwala ako sa Kanya. Why? Kasi nakatingin siya na sa Diyos natin na alam niya, siya naman ang nagmula ng lahat ng meron sa Kanya. Siya naman pinanggalingan ng lahat kung ano yung meron sa Kanya, even though his family, lahat ng ari-ari niya, galing yan sa Diyos. And mismo yung buhay niya, na kahit na dumating sa point na nahihirapan na siya, and sinabi niya, kahit patayin ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Wow! Napaka-tinding pananampalataya yun. Kung tatanungin kita, kaya mo bang sabihin yung sa harapan ng Diyos? Okay, di ko lang alam. Patayin ng Panginoon lahat ng family mo. Kunin ng Panginoon lahat ng ari-ari mo, and yet, masabi mo yan. Pero, this man, perfect man, sa paningin ng Diyos, sinabi niya yun. And kung gusto ni Job na ganoon din ang mangyari sa bawat Kristiyano, na kahit sa kabila o sa banda ng anumang problema na mangyayari sa ating buhay, magtitiwala tayo sa Diyos. Dahil yan po ang paraan ng Panginoon para patatagin tayo as a Christian. Hindi lang po nawawala ang problema. Lahat tayo meron. Even sa batang yan. Kahit maliit man yan, may problema yan. And yung problema niya, okay, pwede rin natin maging problema. And, gusto ko pong isabihin sa inyo na magtiwala ka lang sa Diyos, gaya ng ginawa ni Job. And yet, at the end of the day, pinagpala siya ng Panginoon and dinoble yung blessing na binibigay sa kanya. And letter A, perfect God. Tayo po'y merong perfect or perfectong Panginoon na kahit kailan hindi siya magbabago. May nangako na ba sa inyo? Siguro madami na. Pero ang Diyos natin, ang pangako niya, kailanman di magbabago. Amen po. We have precious God. Kung alam niyo po yung precious, pinakamalaga. Kung ang pinakamalaga dito, one of the precious stone from this world is gold, or diamond, silver man yan, or mga klaseng bato, yung mga pinag-aagawan ng tao, nagpapatayin dahil lang sa mga batong yan, ang ituring dapat na pinakamalaga ng isang Kristiyano, walang iba kundi ang Diyos. Why? Kasi siya naman pinanggalingan ng lahat ng yan. Siya ang gumawa ng lahat ng yan. And dapat, ang tao hindi tumitingin dito sa lupa. Ang tao dapat tumitingin siya kung saan nasaan ang Diyos natin. And marami po siyang pangako sa atin doon. Alright, nanawain niyo po ako? And letter C, powerful God. Bilisan na natin. Meron po tayong makapangyarihan Diyos na bawat isa sa atin, ang bawat isa sa atin, minsan nagtitiwala sa tao, pero I tell you, magtiwala ka sa Diyos. Dahil sabi ng Bible, for with God, nothing shall be impossible. Alam natin sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Even though yung iniisip mo imposible, no? Sa ating Panginoon, wala pong imposible. Alright? So yun po yung mga magagandang pangako ng Diyos. Letter 3, number 3 points na po. And yung sa ating verse, the Lord, we will rejoice in thy salvation. In the name of our God, we will set up our banners. And number 3, the Lord fulfill all thy petitions. Letter 3, rejoicing in thy petitions. Tapos na po ako. Ibig sabihin ng petitions, yung kahilingan mo. Okay? Parang parehas lang po siya ng supplications pag susumamo sa Diyos. And yung petitions, yung kahilingan. Okay? Siguro lahat naman po tayo dito, merong kahilingan sa Panginoon. Hindi pwedeng wala. Kahit bata, merong kahilingan yan. Pero sabi ng Bible, rejoice, magalak ka sa iyong kahilingan. Why? Kasi someday bibigyan ng Diyos. Okay, nanawaan niyo ba ako? According sa Bible, Matthew chapter 7:7, ask and it shall be given you. Tatagalogin ko lang, humingi ka at ibibigay ko ito sa iyo. Hanapin mo at mahanap mo. Kumutok ka at ito ipagbubuksan sa iyo. Wow! Napakagandang salita from the Bible. Mismo ang Panginoon nagsabi dito. Na kung may kailangan ka, sabihan mo ako, humingi ka sa akin, ibibigay ko sa iyo. Okay, kung may hinahanap ka, hanapin mo para makita mo. Okay? Nanawaan niyo po? And letter A, He heareth us. Ang Diyos natin, pinapahinggan niya tayo. Okay? Nanawaan niyo po ako? Papahinggan niya yung mga totoong anak ng Diyos. Letter B, bilisan natin, He handle for us. Yung mga kahilingan mo, ang Diyos ang nag-handle niyan. And God, and the book of Ecclesiastes, God made everything beautiful in His perfect time. Ang Diyos, ginawa niya lahat ng bagay perfecto or maganda sa kanyang tamang panahon. Wow! Napakagandang salita from the Bible na hinahandle ng Diyos yung mga bagay na ibibigay niya sa iyo someday.
Alam niyo bakit may kahilingan tayong wala pa ngayon, di binibigay ng Diyos? Kasi hindi pang tamang panahon. And trust in the way of God. Dahil hinahandle niya po sa atin yun. Minumuld niya ba yun? Ay, hinuhulma ba kumbaga? And ibibigay niya yun once na tayo ready na. And ang gagawin lang natin, keep on trusting God. And letter C, He hallow for us. Alam niyo ba yung hallow? Sanctify. Pinapabanal yun ng Diyos. Dahil gusto niya yung ibibigay niya sa iyo someday perfect. Gusto niya yung makakamtang mo someday perfect. Gusto niya na yung mga core sa inyo lang po yun, ay someday ikaw mismo ay hindi mahihirapan or hindi mapapahamak. That's why God is sanctifying it for us. And on my conclusion, on verse 8, they are brought down fallen, but we are risen and stand up upright. Okay? Yung mga fallen po dito, down and fallen, walang iba kundi yung mga hindi mananampalataya. Yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. And dito pa lang sinabi ng Bible, kapag wala kayong Diyos sa inyong buhay, you are surely be brought down and fallen. Sigurado po yun, na kapag wala kang Diyos sa buhay, ikaw ay malulugmok, not just in problem, kundi talaga sa buhay mo personally. Pero sa mga mananampalataya, amen, tayo magala. Dahil sabi ng Bible, but we are risen and stand upright. I risen means pinungay ng Diyos. I-quicken ka niya. Why? Kasi ang Panginoon, siya yung bubuhat sa'yo. Siya yung mag-aalala sa'yo. And siya yung mag-guide sa'yo. Okay? We are risen and stand upright, which is firmly rooted. Okay? Ibig sabihin talagang magiging rooted ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano once na ikaw ay totoong magiging mananampalataya ng Diyos. Ibig sabihin po ng rooted is mag-uugat ka bilang isang Kristiyano. Na kahit na anong dumating na problema man yan sa buhay, trials, challenges, talagang meron po yan, hindi po yan mawala. Pero once na ikaw ay rooted from the Word of God, kahit kailan, hindi ka po mayayanig. Hindi ka masishake. Yun po yung pangako from the Bible once na ikaw ay nagtiwala sa Diyos. Alright, are you alive? Amen? Buhay po ba kayo? Ay, tapos na po ako. And yun lang po. Tayo po mag-pray sa ating pag-end. Let's pray, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong banal salita namin na pag-aaralan. Bluetooth connected. Maraming salamat po sa inyo pong biyaya sa aming buhay. And turuan niyo po kami, Lord, na maging magalak, especially sa aming kaligtasan and to our perfect God and sa aming mga kahilingan that someday you will grant to us according to your will, Lord. Maraming salamat po and lubos yung may nagkatiwala sa inyo lahat. Sa pangalan po ng Jesus. Amen. Alright, tayo po sa ating pagpapatuloy. Tawagin po natin si Brother Jeric sa ating closing prayer. Dahil po manalangin, dakilang Diyos sa langit, maraming salamat po sa hapong ito na natapos namin salita. Panginoon, maraming salamat po sa mga nakinig na salita ng Diyos. Panginoon, lahat po na pakinggan namin ay sa puso po namin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa nagawang kasalanan. Panginoon, lahat po na nagawa namin ay mapapit po namin itong team na ito ay sana po ay manalo itong team na ito. Panginoon, pinag-pray ko rin po ang mga kabataan din nandito. Maraming salamat po na namin nandito, ang mga bisita na nakakating. Panginoon, maraming salamat po sa mga hapon nito na binigay niyo po sa amin. Patawarin niyo po ang Panginoon sa kami nagawa ng kasalanan. In Jesus we pray, Amen. Wag na po si Brother Marvin. Hello, mic check. Salamat po, Father Hansel. Yan. Wala pong pari dito, mga kapatid. Tara tayo po ay in the month of delight yourself in the Lord. So, ang ibig sabihin po nito, mahanap po natin yung totoong kasiyahan sa buhay po natin. Alam po natin, ang buhay po natin ay temporary lamang. At nakadepende tayo sa happiness. Ayun po ay temporary lang. Bago tayo mag-start, tawagin po muna natin ang si Gerald para sa opening prayer para po sa pagpupukas po ng puso natin sa salita ng Diyos. At po yung manalangin. Panginoon, thank you po sa araw na ito na inyong binigay, Panginoon. Panginoon, sorry po sa nagawa namin kasalanan, Panginoon. Panginoon, mga member po dito, magpapatuloy pa po para magamit sa iyo, Panginoon. Panginoon, mga makipakinggan po namin ng mga salita, Panginoon. Madala po namin ito, Panginoon.
Panginoon, yung mga first time, Panginoon, magpatuloy po po sila. Panginoon, sorry po ulit sa nagawa namin kasalanan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, bago tayo magsimula, tayo muna ay tumayo at tayo ay magkakaroon ng isang awit. Tawagin natin ang Poging Ash Josh, ang isang leader po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga hymn book. Page 28, Send the Light. Send the light, send the light. There's a soul to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Hear the Macedonian call today. Send the light, and unholding all we got the cross we make. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us other give us for a crown above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Yan po na si Brother Marvin. Amen. Maraming salamat po sa mga magandang awitin na yan. Tayo po ang ngayon ay magbabasa ng Bible reading. Ito po ay in book of Psalms 37, verse 1 to 20. Tawagin natin si Joshua para sa pagbabasa. At pagbibigay galang sa Panginoon, tayo na. Amen. Tayo na po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa Psalm chapter 37, verse 4 to 20. Magkakaroon po tayo ng salitang pagbasa kung nasa 4, tayo na po sa verse 5. Verse 4, you say amen, kung nakita niyo na po. Verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Carry thy way unto the Lord, trust also in Him, and shall be thy path. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Wait patiently for Him, fret not thyself because of Him, not frustrate, because the man who thinketh device Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, those shall diligently answer this place, and it shall not be. Righteous soul shall not fix. The wicked plotted against the just, and blessed upon him with his teeth. The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.
A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. The Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Sabay-sabay na po. But the wicked shall not perish, and the enemy of the Lord shall be as the fat at lamps they shall consume. Into smoke shall they consume away. Ay na po si Brother Teacher Mark. Maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. So, alam niyo po, nagkaroon po kami recently ng youth conference. So, ito po yung mga kabataan na sila po ay nabigyan ng oras upang sila ay maka-attend sa isang conference. So, ngayon, tinatawag ko po ang isang mga sumama sa conference upang may-share yung kanyang testimony sa kanyang pagsuko ng buhay sa paggamit niya bilang kabataan sa paglilingkod sa Panginoon. Tawagin natin si Jade. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binago niya ako at napunta dito. Kung hindi po kay Pastor na wala po ako dito na hindi na po nakapagsuko ng buhay. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na ibinigay niya sa simbahan at papasalamat din po ako sa kuya ko dahil niyaya niya po ako para po makapunta dito at nabautismuhan po ako. Doon po ako na save, doon ko po nalaman kung paano po mailigtas ang isang tao at natuturi po ang Salvini kaya po kala pastor kung hindi po sa kanila at papasalamat din po ako sa kanila kung hindi po sila doon nakapunta ng dati Friday di po lang katulad po kay si Ashley di rin po ako makakapunta dito at magpapasalamat din po ako sa mama ko dahil pinayagan na rin po ako magsimba kahit may gawain ng bahay. Ayun lang, thank you, praise God. Amen. So, nakaka-bless po si Jade kasi from maliit po. Ngayon, mas matangkad na po sa ibang member. Ayan. Baka sa susunod, lumagpas na sa pinto. Dahil lamang po. So, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay aawit. Tayong lahat. At tayo ay aawit ng isang kanta. Tayo po nangawit ulit sa ating ating hymna sa 161. On your name be glory. I want to consider pardon to receive from our Lord. This was really given, and I found that is what the Spirit is for. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the wondrous thing to see the story, a sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. I was humbly kneeling at the cross, feeling on the cross and the throne. When the heavens opened and I saw that my name was written down. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robed angels sing the story.
Savior has come home. For there's a new name written out in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, evermore to roam. The book is written, saved by grace, all the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood that gave me hope. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the one to bring and sing the story, a sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, evermore to roam. Ako na si Brother Carl. Brother Martin. Maraming salamat po. Tayo po ay maupo. So ngayon po, tatuwagin po natin yung lahat po ng mga ensemble. Amen. Amen. Assemble sa Ensemble po. hymnals daw. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that draws within my heart. Every moment, every hour, as I grow up on the stars, there is joy, joy, joy that never shall be gone. There is joy in serving Jesus, joy that not overpaid. Fill my soul with heaven's music, till I join the bloody day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that fills within my heart. Every moment, every hour, as I grow up on His path, there is joy, joy, joy that never shall be gone. There is joy in serving Jesus, joy that darkness gone. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that fills within my heart. Every moment, every hour, as I grow up on His heart, there is joy, joy, joy that never shall be gone. Amen. Salamat po sa example. Amen. So, tayo po ay tawagin po natin ang special number.
Sorry. Sino yung sumigaw? Amen. Lord, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa mga kabataan na ginagamit patuloy sa gawain ng Panginoon. Bago tayo mag-start, tayo muna ay manalangin tayong lahat at manalangin tayo para sa paghingi natin ng tawad at pagpapasalamat sa biyaya niya. Panginoong Isus, maraming salamat sa oras na ito na kami po ay nandito upang magsama-sama makinig ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming puso, Panginoon, at sa inyong mensahe, kayo po ang Diyos na manguna at mangutos. Hindi po namin ito kaya, Lord, sa aming sarili at naniniwala lamang po kami sa iyong kapangyarihan na kayong kikilos
mamumuna at mamumutot sa atin. Kaya nga po mamuna sa amin sa gitna ng aming congregation, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, alam nyo, mga kapatid, yung mga nandito, mga bago, kung kayo po ay nandito, hindi po aksidente na kayo po ay nandito, no? So, ang title po ng aking lesson is How to Find... sorry. Wala pa rin ito. Find joy in serving the Lord. Ayun po yung title ng aking kwento. Alam nyo, sa buhay ng Kristiyano, hindi natin makikita una ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi natin personally kilala ang Diyos sa buhay natin. I want you to ask yourself, ako ba, kilala ko ba ang Diyos sa buhay ko bilang sariling tagapagligtas? Kasi kung hindi mo siya kilala, hindi mo mahanap yung totoong joy sa buhay mo. Hindi mo mahanap yung totoong kasiyahan sa buhay mo. Maraming kasama mo yung mga kaibigan mo. Maraming may iPhone ka, may mga magandang mansyon, meron kang magandang sasakyan, pero hindi yan yung bagay na magpapasaya sa'yo. Mga kapatid, kahit gano'n karaming pera, hindi yan magpapasaya sa'yo, mga kapatid. Una mong hanapin, hindi babae, hindi lalaki. Kung hindi yung isang tao na handang namatay para sa para ipagbayaran yung ating mga nagawang kasalanan. Kasi hindi mo makita yung totoong kasiyahan ng buhay kung hindi mo kilala si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Kahit marami kang pera, kahit marami kang mansyon, merong sinagsabi ng millionaire, malaki nga yung bahay mo pero sira naman yung mas okay na ako doon sa maliit na bahay pero maayos naman yung pamilya ko. Pero kahit nung ka yung nanay, tatay mo broken hearted, mayaman ka nga. Pero yung nanay, tatay mo broken hearted. Ayun ba yung totoong kasiyahan? Hindi po. May maganda kang sapatos, pang jogging, pang running. Pero hindi mo naman ginagamit pang exercise. Diba? Pero ang buhay natin, meron nga tayong buhay, pero hindi natin nagagamit sa gawain ng Panginoon. At una, bago ka makita mo yung totoong kasiyahan sa buhay mo, mga kapatid, hanapin mo yung Diyos sa buhay mo. Isa na pong example ngayon, isang trending, isang famous na sa social media, hindi ko po siya personally kilala. Siya po ay nagpakamatay. Knowing her, siya po ay mayaman. Anak po ito ng isang mayaman na tao. Araw-araw, nakikipaglaban po siya sa depression. Makita niyo po yung taong ito, meron siyang magandang bahay, magandang bag, may mga sasakyan. Pero nakakalungkot isipin, kahit meron siya ng mga bagay na yon, hindi niya nakita yung totoong kasiyahan sa buhay niya. At mga kapatid, imagine niyo, merong mga bata dito na maayos sa Panginoon, gumakanta ng To God be the glory. Isang kasiyahan na po yun para sa kanila. Amen. Kaysa marami ka ng pera pero hindi ka naman po masaya. Nakakalungkot po isipin po yun. And tayo po ay magbubukas ng Bible sa Book of Exodus chapter 4 verse 10. So ako na lamang po ang magbabasa at tignan nyo na lamang po na inyong mata. Exodus chapter 4 verse 10. Sabi mo dito, and the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it and became in his hand. Verse 10 po pala. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heard to fear, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Mga kapatid, one of the reasons kung bakit hindi ko na-involve sa gawain ng Panginoon at hindi mo nakikita rin yung kasiyahan, una, hindi mo nakita yung totoong salvation. Pangalawa, takot ka mag-first step sa gawain ng Panginoon. Alam niyo si Moses, nung siya po, yung time na po yun, siya po ay mahiyain. Sabi niya, di naman ako sanay umarap sa maraming tao. Pero bakit ako tinawag ng mag-lead ng Israelites? Ihabunin kami ng kalaban.
Hindi naman ako magaling magsalita. Pero bakit ako yung tinawag? Alam niyo, merong isang taong tinawag. Hindi natin alam kung sino yon. Pero merong isang tao na nanindigan. Nanindigan para sa kalooban ng Panginoon. At para sumunod sa kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, si Moses po, siya po ay natatakot sumunod sa kalooban ng Diyos. At maraming Kristiyano, marami din takot sumunod sa gawain ng Panginoon. Natatakot mag-salwini. Natatakot magturo ng salita ng Diyos. Kasi iniisip nila yung mga bagay na sasabihin ng ibang tao. Pero hindi natin iniisip na balang araw yung tao na minsan tayong natakot. Pero yung tao pa lang yan, malapit ng mamatay. Hindi natin sukat akalain na ang buhay pala natin ay sobrang short lamang po mga kapatid. Ayan po ang sabi ng Bible sa book of Hebrews chapter 9 verse 27. And it is appointed that man wants to die, after this the judgment. Sobrang ikli lamang po ng buhay natin mga kapatid. Si Moses, takot po siya mag-move ng first step kasi siya po ay hindi magaling magsalita. Marami sa atin takot kasi hindi naman ako magaling kumanta. Hindi naman ako magaling magturo. Hindi rin naman ako magaling maghugas. Hindi rin naman ako magaling magluto. Pero mga kapatid, huwag niyo pong hayaan yung takot sa buhay niyo. Kaya kayo merong takot. Kasi wala tayong tiwala sa Panginoon. Tatanungin ko kayo, kung saan sakay kayo ng jeep, meron ba kayong tiwala sa driver? Meron. Kasi nagbayad lang kayo eh. Sumakay ka at nakarating kayo sa paroroonan. Kilala niyo ba yung driver? Hindi. Yung tricycle driver. May tiwala ba kayo doon? Meron. Kasi nagbayad lang kayo doon eh. Naghintay na kayo ng minuto, nandun na kayo sa destination nyo. Ganun din yung buhay ng isang tao. Si Jesus, binayaran niya yung bagay na dapat nating pagbayar. May binayad ba kayo? Wala? Pero doon sa tricycle driver, handa kang willing kang mag-take ng risk. Kahit hindi mo alam kung ano yung posibleng mangyari. Pwede kang sa jeep, sa bus, sumakay ka doon, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pwede kang ma-aksidente. Pero, minsan tayo takot sumunod sa kalooban ng Panginoon. Takot tayong sumunod sa Diyos. Kahit siya na yung mismo yung nagbayad. Tayo sa bus, tayo mismo yung nagbabayad. Pero sa Jesus, siya po yung totoong nagbayad para sa atin. Nakakalungkot isipin na mga Krisyano ngayon, takot silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero hindi sila takot sumunod doon sa bus driver. Hindi sila takot sumunod sa tricycle driver. Basta, bayad lang sila. Kaya na po bahala sa buhay ko. Pero hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Nakakalungkot isipin mga kapatid. Bilang Krisyano, hindi natin nakikita yung totoong kasiyahan sa buhay po natin. Na tayo sumusunod sa totoong Diyos na alam niya kung ano yung future natin. At ang gusto lamang po ng Panginoon, mag-take tayo ng first step. Sa bilang Krisyano na handa na sumunod sa kalooban ng Panginoon, sa ministry ng Panginoon, kung gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng boldness na tayo po ay mag-take ng first step. Isa po yan sa nagiging problema po natin. Takot tayong gumawa ng first step. Kagaya po ni Moses, imagine niyo mga kapatid, kung si Moses, siya po ay hindi sumunod, sabi niya, di ako magaling magsalita sa harap eh. Tingin niyo ba kami nila Pastor, nila Hansel, ako, magaling na kagad kayo magsalita sa harap? Hindi po. Tumating kami sa point ng buhay namin na kami. Nanginginig yung kamay yung tukso namin, hindi namin binabahalata. Pero kami po ay sa biyaya ng Panginoon nagpagamit sa kalooban niya. Pero imagine niyo si Moses, kung siya natakot, ano, di ako magaling magsalita. Kung siya natakot, tingin niyo ba malilig dyan yung Israelites? Hindi po. Kung pinangunahan siya ng takot, hindi niya malilid yung Israelite. Hindi siya makagawa ng maraming miracle sa buhay natin. At tayo mga kapatid, kung pangungunahan tayo ng takot, maraming tao ang mapapahamak sa buhay natin. Yung mga kaibigan natin, mga relatives natin, hindi natin alam kung hanggang saan yung buhay nila.
At nakakalungkot isipin, kamag-anak pa tayo pero hindi natin na-share yung salita ng Diyos sa ating mga magulang. And ang gusto ko lamang pong i-emphasize na habang kabataan kayo, mahanap nyo yung totoong happiness sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kayo po ang happiness at ang joy. Happiness is temporary. Happiness depends on what is happening. Joy, ito po yung totoong kasiyahan ng mga Kristiyano. Tatanungin ko kayo, masaya ba kayo pag kasama ng kaibigan nyo? Masaya ba kayo kapag nabibili yung mga bagay na gusto nyo? Alam nyo, masaya lang kayo pag nandyan sila. Pero pagkatapos nun, ikaw mismo nakakaalam ng sariling laban mo. So dapat mga kapatid, huwag tayo umasa sa temporary na bagay at umasa tayo patuloy sa Panginoong Jesus na nagbayad sa ating mga nagawang kasalanan. Dapat lamang po tayong maniwala po sa Panginoong Jesus bilang. So doon ako po nagtatapos bago po tayo magtapos, tayo po ay mananalangin, tayo tayong lahat. Dito natin mata, Panginoong Jesus, maraming salamat sa inyong mensahe na kami po, nilaman po namin sa aming sarili na patuloy na mahanap yung totoong kasiyahan sa aming buhay. Nakadepende po kami sa temporary na bagay, hindi po kami nakadepende sa kung ano yung gusto niya sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na mahanap namin yung totoong joy sa aming buhay. We're seeking temporary matters, we're seeking temporary things, Panginoon, pero hindi namin nakita kung ano yung totoong kasiyahan sa aming buhay. And I hope and pray, Panginoon, na mga taong nandito na nakapakinig din yung salita, hindi po aksidente na sila po rin nandito. Kausapin niyo po sila, Panginoon, magkaroon sila ng puso, natanggapin kayo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Naniniwala po kami na kayo pong mag-iwan sa kanilang puso upang makilala kayo patuloy. Sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwalang lahat, in Jesus' name we pray. Amen. Sige, bago tayo magtapos, tayo tawagin natin si Acer para sa closing prayer. And then tawagin natin sa Pastor pagkatapos po ng closing prayer. Maraming salamat po sa bigyan at pinagkakaloob ng Panginoon. Maraming salamat po sa natapos namin gawain. Maraming salamat po sa bigyan at pinagkakaloob ng kabilaan niyo po kami sa natapos namin gawain. Natapos po sa aming mga nagawang kasalanan sa may mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Inihingi po kami ng tawad sa aming nagawa. Naway matuto po ang iba. Matuto po kami ng gospel o ibang religion. Natuto po kami na salamat po dahil natuto po kami na kami po yung makasalanan sa mensahe na pinaliwanag po ni Father Lord na maaking nasang sin. Amen. Amen. Sige, thank you. Please take your seat. Amen. Salamat po sa mga napakinggan po natin na mensahe ng salita ng Diyos. Alright. So, are you blessed? Mga pangaway na po doon na pinapanood ko kayo ay talagang ang Diyos ay mabiyaya, ang Diyos ay makapangyarihan, no? At hindi natin alam kung paano natilos ang Panginoon. Kaya i-explain po natin yan, no? Bakit natin ginawa. Tayo po ay awit tayo isang awit, tapos habang ang ensembles ay naghahanda. Yan, isang awit lang. So,
Meron pa tayo isang ano. Alam niyo na saan ko. Ulitin natin. Song number 189, Follow On. 189, Follow On. Yan, nagkamali ako sa dinay ko. Sinilisan ko. Everybody, may mga buksan niyo yung songbook nyo. Everybody, sing. Down.